Inaabangan na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Para sa ilang personalidad, mahalagang matalakay sa SONA ang accountability, trabaho para sa mamamayan at pagbangon mula sa korupsyon. Ang SONA Special Report hatid ni Lester Aler. Sa Lunes na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inaabangan ng taong bayan ang lalamanin ng magiging talumpati ng presidente. Matatandaang naging usap-usapan ang binitawang pahayag ni PBBM sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga nasa likod ng flood control skandala. Ani ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kaya para sa ilang mga personalidad, mahalagang mabigyang punto sa darating na SONA ang ilang kasalukuyang issue sa lipunan. Accountability ang isa sa mga dapat matalakay sa talumpati ng Pangulo ayon sa constitutional lawyer and election law practitioner na si Attorney Howard Calleja. Aniya, ito kasi ang tinitingnan ng taong bayan pagdating sa issue ng flood control, korupsyon at impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi tingin ko yan po ang tinitingnan talaga ng tao. Ano ba ang katotohanan sa likod ng flood control? Ano ba ang katotohanan sa likod ng impeachment? And this should not be a political this should not be politically motivated, but actually really motivated for good governance and transparency and accountability. Inaasahan naman ng presidente ng bagong alyansang makabayan na si Renato Reyes Jr. na marinig sa SONA kung papaano babangon ang bansa mula sa korupsyon at krisis sa ekonomiya. Ang kailangan marinig siguro yung paano tayo babangon. Paano tayo babangon mula sa kumuni ng korupsyon? Paano tayo babangon mula sa problema natin sa krisis sa ekonomiya? Samantala, mahalaga naman para kay Prof. Romel Banlawi, chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research na mapag-usapan pa rin ang sektor ng trabaho. Para sa kanya, sa kabila ng mataas na bilihin, mahalaga na may trabaho ang mamamayang Pilipino nang hindi na kinakailangang umasa sa ayuda ng pamahalaan. Kasi kahit na mataas ang bilihin, basta may trabaho ka, at least, kaya idadaos mo yung araw. Kasi yung ayuda, kahit nabibigyan ka ng ayuda, magdadaos lang yan in few days, pero pag nawala ng ayuda, gutom ka na naman. Sa kabilang banda, sinabi ni Reyes na maituturing na malaking butas sa talumpati ng Pangulo kung iiwasan niya ang issue ng flood control. Doon sa mahiya naman kayo. So after 1 year, at tatanungin ng tao, may nahiya ba? May nangyari ba? O yung mga dapat bang mahiya, tumigil na ba sila sa pagiging korap? Dagdag naman ni Calleja na dapat maisama sa SONA ng Pangulo ang naging resulta ng patuloy na pagsugpo sa flood control mess at kung may opisyal na dapat managot. Dapat ito ay parte ng SONA ni Presidente na pwede niyang sabihin ano na ba ang nangyari. Siguro in addition to Bong Revilla, Jinggoy, etc. Ano pa ba? Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.